Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. For the past few years, the Philippines has been gripped by one of its most disturbing mysteries, the disappearance of dozens of sabongeros, cockfighting enthusiasts who vanished without a trace. From April 2021 to January 2022, 34 men disappeared in separate incidents. In Laguna, Bulacan, and in Manila. May kidnap habang nasa sasakyan. Others vanished from cockfighting arenas. Some never made it home. Families waited for answers, pero matagal na walang malinaw na lead until recently when alias Totoy, also known as Julie Patindogan, came forward with explosive allegations. According to Totoy, more than 100 individuals, not just 34, were abducted, killed, and dumped into Taal Lake. Sabi niya, the victims were softly killed, meaning strangled with tie wire, tied to sandbags, then thrown into the lake. Totoy named several alleged masterminds, including a known e-sabong operator and a female celebrity. He claimed some police officers were receiving monthly protection money ranging from 2 million to 2.6 million pesos. He also said there was a 20 million pesos bounty on his head, kaya siya lumantad to protect himself and his family. Now, before we proceed to our legal analysis, let's understand some key legal terms. Personal knowledge. In the law of evidence, ang personal knowledge po ay nangangahulugang ang isang witness ay nagtetestify base sa mga bagay na direkta niyang nakita, narinig o naranasan. Halimbawa, nakita ko silang kinuha si Juan. Iyan ang personal knowledge. Pero kung narinig ko lang sabi ng iba na kinuha si Juan, iyon ay hearsay. Now, punta naman tayo sa hearsay. Hearsay ay second-hand information. Kwento na hindi galing sa sariling perception ng testigo. Generally, ang hearsay ay hindi tatanggapin sa korte dahil hindi mako-cross-examine ang original source ng impormasyon. Then we also have principle by direct participation. Ayon sa Article 17 ng Revised Penal Code, ang principals by direct participation ay yung mga taong direktang gumawa ng krimen. Sa madaling salita, sila ang aktual na dumukot o pumatay sa mga biktima. And we have principal by inducement. Ang principal by inducement naman ay ang taong nag-utos o nag-impluwensya para gawin ang krimen. Para masabing principal by inducement ang isang tao, kailangan may pruweba na, una, the inducement was direct at malakas ang impluwensya niya sa taong kanyang inutusan. At pangalawa, iyon ang naging determining cause ng krimen. Ibig sabihin, kung hindi siya nag-utos, hindi sana mangyayari ang krimen. Now, sa kasong ito, Totoy claims na may mga taong nagbigay ng direktang utos na dukutin at patayin ang mga nasabing biktima. Question Fiscal: what are the possible crimes that may be filed? Base po sa mga aligasyong lumabas, pwedeng maharap ang mga suspect sa ilang mabibigat na krimen sa ilalim ng Revised Penal Code. Number 1. Kidnapping and serious illegal detention. Ayon sa Article 267, ito ay nangyayari kapag ang isang tao ay sa pilitang inalisan ng kalayaan o ikinulong ng walang legal na dahilan. Halimbawa, kung dinukot ang biktima at ikinulong sa isang lugar laban sa kanyang kalooban. Pwede rin silang kasuhan ng complex crime of kidnapping with homicide. Kung mapapatunayan na habang hawak o nakadetine ang mga biktima ay pinatay sila, ito ay tinatawag na special complex crime, kung saan pinagsasama ang kidnapping at homicide sa iisang kaso. Pwede rin silang kasuhan ng obstruction of justice. Kung may public officials o sino mang individual na tumulong magtago, magtakip o sirain ang ebidensya para hindi maimbestigahan ang krimen, pwede silang maharap sa obstruction of justice. Pero tandaan po natin, hindi sapat ang salaysay lang o akusasyon sa media. Proving any of these crimes requires solid, admissible evidence. Kailangan ipakita ng prosecution na totoong nangyari ang krimen, may direktang partisipasyon ang mga akusado, at ang bawat elemento ng krimen ay napatunayan beyond reasonable doubt.
Now, on the probative value of Totoy's testimony, sa pagsusuri ko po sa mga pahayag ni Totoy, ito ang mga tanong na kailangang masagot. First question, ano ang eksaktong role niya? Was he a direct participant na dumukot o pumatay? A middleman na nag-ayos lang ng logistics? O isang observer lang na nakarinig ng instructions? Second question, may corroboration ba? Halimbawa, may independent evidence ba na naglilink sa mga inaakusahan? May forensic evidence ba na makukuha sa Taal Lake? I am referring to those bodies which were thrown after they were allegedly killed. At may ibang testigo ba na magpapatunay sa kwento ni alias Totoy? Third question, consistent ba ang mga statements niya over time? Kasi kahit credible siya, any contradiction ay pwedeng makaapekto sa kanyang credibility. Sa Philippine jurisprudence po, ang testimony ng self-confessed participant na gustong maging state witness ay madalas tinitingnan with caution kasi pwedeng motivated ito ng self-preservation or immunity. Kaya kahit sabihin niya na person A ordered the killing or person B ordered the abduction, kailangan pa rin ng independent proof. Now, one of the biggest legal hurdles here is corpus delicti, which literally means the body of the crime. Kasi in the crimes of homicide or murder, this requires proof that a person has died and the death was caused by a criminal act. Take note, wala pa pong natatagpo ang patay na katawan. Without the remains or other compelling evidence, the prosecution will struggle to establish that the missing sabongeros were indeed murdered. At mahalaga ring tandaan, lahat ng inaakusahan dito ay may karapatan sa due process. This means they must be informed of the charges, they must be given a fair chance to defend themselves, and they are presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Public opinion and media coverage are not substitutes for a fair trial. Sa dulo, ang hustisya ay dapat nakabatay sa ebidensya, hindi sa haka-haka o pressure ng publiko. The revelations of alias Totoy, if proven credible and corroborated, will greatly help unravel what happened to the missing sabongeros. Pero sa huli, as I said, the burden of proof rests with the state to show through competent and admissible evidence na may krimen, sino ang gumawa at paano ito isinagawa. Disclaimer lang po, this video is intended for educational purposes only. The analysis presented here is based exclusively on publicly available reports from legitimate news outlets. Wala pong layunin ang video na ito na magparatang ng kasalanan o manghusga. All individuals mentioned or being referred to here remain presumed innocent unless and until proven guilty in a court of law. So yan lang po ang nais kong ibahagi today and see you in my next video. Maraming salamat po.